Kilala niyo ang gumaganap ngayon ng Wonder Woman? Siya si ah, Gal Gadot. At siya ay nag-speak sa isang malaking pagtitipon doon sa Hollywood, sa Amerika. At siya ay nagpahayag kung sino siya. At sinabi niya sa napakaraming mga crowds at plus yung mga watchers sa buong mundo, sinabi niya, I am proud to be an Israeli and I am proud to be Jewish. And then dinagdag niya that Israel is historic homeland of the Jewish people, where our roots run deep and where we are indigenous people. Sinabi niya sapagkat sila'y dumadaan sa malaking persecution sa maraming lugar, hindi lang doon sa Israel, kundi hindi lang sa buong Middle East, kundi sa buong mundo. And yet, sa kabila nito, sinabi niya uli, we, the Jewish people, are an ancient people with an ancient history in an ancient homeland. We are the people that celebrate life. We work to see a better and more peaceful future. We challenge hate when we face it, but we do it with love, while always striving to make the world a better place. So that's Wonder Woman. Ang gusto kong puntahin dito, kanyang ipinahayag sa buong mundo ang kanyang identity. Tanungin kita ngayon, alam mo ba kung anong identity mo? Bilang isang Kristiyano, handa ka bang ipahayag ito sa buong mundo, saan man? Lalo na sa panahon ng pagsubok, ng persecution, ikaw ba ay maaari magsabi, ako ay Kristiyano? Anong Kristiyano? Maaari mo bang maipaliwanag ng maikli lamang kung sino ka sa harapan ng kabanal-banalang Diyos at ng lahat ng tao? Mahalaga na hindi mo malimutan kung ano ang iyong identity kung naranasan mo ang biyaya ng kaligtasan. Mahalaga sapagkat hindi lamang sa ating pag-iisip, kundi maging sa ating pamumuhay ay may epekto ito sa ating mga relasyon, sa pang-araw-araw na buhay, saan man, sa tahanan, sa trabaho, lalo na sa kanyang iglesia. Alam mo ba ang iyong identity? At kung hindi ka mananampalataya, malinaw ba sa iyo na meron kang forever kung hindi mo masabing ikaw ay tunay na Kristiyano ngayon? So yung teksto na binasa natin dito sa 2 Timoteo, ito'y serye ng ating pag-aaral. Ito ang mga huling pananalita ng isang veteranong Kristiyano, mananampalataya, una sa lahat si Apostol Pablo. At may mga prinsipyo dito para sa mga mananampalataya, para sa mga Kristiyano. Pero higit pa dahil siya'y tinawag ng Panginoon bilang lingkod ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At sa huling hininga ng kanyang buhay dahil sa Ebanghelyo, siya ay dumanas ng iba't ibang kahirapan. At siya'y ngayon ay nakabilanggo. At malapit na siyang pugutan ng ulo. At naalala niya ang kanyang mga minamahal na kapatid, lalo na sa Timoteo. Naalala niya rin ang mga imuiwan sa kanya sa gitna ng kanyang pangailangan. At ito ang tagubilin niya kay Timoteo sa unang bahagi ng ating pag-aaral sa chapter 1 ng 2 Timothy. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, na kung saan ay ginamit ng kanyang Lola Loida at Nanay Eunice at siya bilang apostol ng Panginoon. Kaya siya'y kanyang pinapalakas na siya'y maging matapat kahit may mga problema dito sa loob at sa labas. May mga false teachers dito. At yan ang challenge dito sa iglesia na kung saan ay tinawag siya bilang pastor doon sa malaking iglesia sa Ephesus.
Maraming hamon sa labas, maraming hamon sa loob, pero kailangan maging matibay, kailangan maging malakas, alang-alang sa Ebanghelyo kahit may paghihirap, alang-alang sa mga tao ng Diyos sa kanilang ikatitibay at kaligtasan. Kaya nais kong hanguin dito sa buong chapter 2 ang simpleng mensahe na makikita natin na maliwanag. Tingnan natin muli dito sa binasa sa atin na banal na salita ng Diyos. Sa verse 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan kundi sa ikapapahamak lamang na mga nakikinig. Sa verse 15, pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Muli niyang binanggit sa verse 16, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan. And then may binanggit muli siyang pangapangalan dito, Himeneo at Pileto, na mga maling tagapagturo at nagdudulot ng kapahamakan ng pananampalataya ng iba. Gumugulo sa pananampalataya ng iba sa verse 18 at ito sa verse 19. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nanatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang Kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan natin kunin ang mensahe dito sa buong chapter 2. Sa huling sulat ni Pablo, malapit na siya. Malapit na siyang lumisan sa mundong ito. At siya'y naging tapat hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. At sa doon sa ating pag-aaral sa sunod na mga linggo sa chapter 4, sinabi niyang, I have fought the good fight of faith. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. At may naghihintay sa akin corona. Hindi lang para sa akin, kundi sa bawat nagmamahal sa muli niyang pagpapakita para sa lahat ng mananampalataya. At ngayon, Timoteo, iiwanan na kita, naalala ko ang ating magandang samahan sa Ebanghelyo, naalala mo ang buhay ko. Kaya, Timoteo, ikaw ay magpakatatag, huwag kang timid o huwag kang duwag sa pagharap sa ay mga pagsubok bilang mananampalataya at lingkod ng Panginoong Jesucristo. Bagkus ito ang mensahe para sa lahat. Hindi lang ito para sa mga lingkod ng Panginoon. Hindi lang ito para sa mga susunod na magpapastor sa iglesia nito. Ito'y para sa mga mananampalataya na biniyayaan ng kaligtasan. Ito'y para din sa iyo na hindi paligtas sa biyaya ng Diyos, ikaw ay maligtas. Now na! Sa biyaya ng Diyos. Ito ang mensahe, matatag at nanatiling matibay. Ang pundasyon ng Diyos, nakilala niya ang kanyang sariling tao at sila'y tumatawag sa kanya at lumalayo sa lahat ng uri ng kalikuan o kasamaan sa biyaya ng Diyos. Kilala niya ang Kanya. Kilala niya ang mga tao niya na niligtas sa pamamagitan ng Kanyang buhay, ng Kanyang dugo, doon sa cross ng Kalbaryo. Kilala din sila ng Kanyang mga tao, John chapter 10, and verse 14 at sumusunod. I know my sheep hear my voice, verse 27 of John chapter 10. Nakikinig sila sa akin at sumusunod at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang at walang sino man ang makakuha sa aking kamay at kamay ng Ama. I know my sheep. Kilala niya ang kanyang tunay na mga tao. Kilala ka niya sa lahat ng iyong mga karanasan sa buhay bilang lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi niya kailangan ng CCTV o anumang modern equipment. He knows you and me, true and true. And that means kilala niya rin ng hindi Kanya. Eh, ba't ka nandito? Wala ka doon sa mall ngayon. O baka hindi pa bukas.
bukas na. Andito ka. Hindi nagkataon, andito ka. Dahil nagmamahal ang Diyos sa iyo. Gusto niyang pahalagahan mo ang mga bagay na pang-eterna. Lahat ng bagay dito ay hindi magtatagal. Sabi ko sa iyo last week, yung kasabay ko sa aeroplano, mula dito hanggang Singapore, 25 years na siya. OIC, nagtayo ng kampanya, secure na siya sa buhay niya. Pero, hindi niya lubos na kilala ang Diyos. At kung bumagsak kami doon, may paglalagyan talaga ang bawat isa. Pero ang mananampalataya ay may kasiguruhan. Dahil kilala niya ang kanyang tinubos at iniligtas, iniingatan ngayon at magpakailanman. At kayo mga kaibigan, mga bata at matanda, lalong kilala ka niya. Hindi siya natutuwa sa kapahamakan ng mga tao, bata at matanda, kung sila'y manatili na tumanggi sa Kanya. Kaya kayo nandito, dahil nais niya na talaga maranasan ninyo ang kahabagan ng Kanyang kaligtasan ngayon. So, dalawang bagay lang ang gusto kong tandaan natin dito sa chapter 2 ng 2 Timothy. Ito yung huling pananalita ng tao ng Diyos. Batikang mananampalataya. Naging tapat hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At nais niyang patibayan ng kanyang iiwanan. Alang-alang sa Ebanghelyo, alang-alang sa mga kapatid, alang-alang sa iglesia. Number 1, meron ditong tinatandaan ang mga kilala ng Diyos. Number 2, meron ditong tinatalikuran. May tinatandaan ka palagi. May mga bagay tayo na nalimutan sa buhay, pero merong mga bagay na hindi dapat kalilimutan. At hindi lahat ng bagay ay ating nilululon sa mundong ito. Meron tayo dapat na iwasan, meron tayong dapat na talikuran na ikasisira, ikapapahamak ng ating pananampalataya at pagsunod sa ating iisa at tunay at buhay na Diyos. May tinatalikuran. At yan nakita natin dito sa Bibliang binasa sa atin. Malinaw ng katotohanan na ito ay nais niya na iyong mahalaman. Number 1, dito ay tingnan natin ang ating dapat na tinatandaan. Kung meron talaga tayong confidence na tayo ay kilala ng Diyos at kilala natin siya at tayo ay Kanya sa biyaya ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos. Tayo may confidence kay Kristo sa banal na salita na tayo ay mga anak ng Diyos, mga makasalanan, subalit tinubos ng Kanyang banal na dugo. Mayroon tayong tinatandaan bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga alagad ng Diyos, at lalo na kung ikay pastor, nang maggagabay sa mga tao. At ito ang isa sa pinaka-nais sabihin ni Pablo na talaga ang mga susunod na mga tagapangaral, tagapagturo, pastor ng kanyang iglesia ay mga tinatandaan na ganito. Number 1, letter G, gospel. Number 2, grace. Number 3, Great Commission. May karagdagan dyan, may mga great sufferings kung gusto ng Diyos. And then may great sayings din dito. Kasabihan o confession o hymn na inaawit ng mga mananampalataya. Ito yung mga dapat nating tandaan. Number 1, yung Ebanghelyo. Sinabi niya na yan dito sa unang bahagi, sa chapter 1, na kung saan sinabi niya kay Timoteo, huwag mong kaligtaan. Sinabi muli muna dito sa verse 14, ipaalala mo sa kanila. Ipaalala mo sa kanila. And then verse 8, alalahanin mo si Hesu Kristo. Yung salita na yan, remind them. Maaring lahat ng sulat ni Pablo. Subalit, particularly, itong konteksto ng sulat niya ngayon. Sa chapter 1, sa chapter 2, sinasabi niya dito na ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito. Remind them, alalahanin
Una, sa verse 8, alalahanin mo si Hesu Kristo na binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi na David, ayon sa aking ibanghelyo. At ito ang muling binanggit niya dito sa unang bahagi sa chapter 1. Ang ibanghelyo na ito ay kapangyarihan ng Diyos sa verse 8. And then verse 9 in chapter 1, na siya sa atin ay nagligtas sa atin at tumawag sa isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo bago pa nagsimula ang mga panahon, subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala ng buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ibanghelyo. Sa gitna ng mga pagsubok at mga false teachers, mga maling tagapagturo, mahalaga sa bawat mananampalataya. Mahalaga, lalo na sa isang pastor. Malinaw sa ang kanyang tinitindigan, ang Ibanghelyo ng Diyos na nagligtas sa kanya. Hindi siya karapat-dapat dito. Ito'y kapangyarihan, Roma 1 verse 16, ang Ibanghelyo ay kapangyarihan niya, Hudyo man o Hintil, ano man ang lahi mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay Ibanghelyo. Ang Ibanghelyo ay Diyos, si Kristo. Tunay na Diyos, nagkatawang tao. At ngayon, sa susunod na buwan, ay mahal na araw uli. Aalalahanin ng mga tao kung sino si Yesu Kristo na pinako sa krus. Yung iba nagpapapako sa krus. Sinabi niya ba yon? Sa malangkot sapagkat maraming mangmang kung hindi nila kilala ang Panginoong Yesus. Hindi na alam ang Ibanghelyo ng Diyos. Baka meron ditong ganon. Meron ba sa inyo magpapapako? Intervene ko kayo mamaya. Kahit ka magpapako hanggang huling hininga ng buhay mo, paulit-ulit, hindi ka maliligtas. Ano mang tradisyon na ginagawa ng tao tungkol kay Kristo na hindi batay sa salita ng Diyos, yan ay mali. Subalit sa mga kinahabagan niya ngayon, sa oras na ito, anong bang kalagayan mo ngayon? Ano bang nagpapagulo sa iyo ngayon? Ano bang struggle mo ngayon bilang anak ng Diyos? Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alalahanin mo, tandaan mo, huwag mong kaligtaan. Ito ang major na huwag mong kakalimutan. Ng planetang ito'y dinalaw ng kataas-taasang Diyos. Siyang Emmanuel, Matthew 1. Sinasabi dito na siya'y Jesus, verse 18, sapagkat magliligtas siya ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalan niya Emmanuel, nang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Subalit may kalungkutan dito sa puso ni Timoteo, subalit gusto niya ni Apostol Pablo na siya'y maging matatag, siya'y maging matibay. Saan siya magiging matibay? Saan siya magkakaroon ng kapanatagan, ng kagalakan sa gitna ng pagsubok at mga kaaway sa pananampalataya? Ibanghelyo, mga kapatid. Kaya nga, alam ko, si Martin Luther din nagsabi dito na ipangaral mo ang Ibanghelyo sa iyo araw-araw. Paalala mo sa iyo araw-araw ang ginawa ng Diyos kung saan ay kanyang sinugo ang kanyang kay sa isang anak. Kasi lumakad dito sa lupa ng 30 taon at siya'y nagturo ng kalooban ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok at pagtuligsa at hanggang sa pagpatay sa Kanya. Nakita natin ang Kanyang banal na pamumuhay, nakita natin ang banal niyang pagtuturo na nakasulat ngayon at pinangaral ng mga apostol na sa bagong tipan, na hinula sa lumang tipan. Ang ating Panginoong Hesu Kristo ang nag-alis ng galit niya sa iyo. Kung mayroon kang karanasang galit sa iyong kapwa, isipin mo ang galit ng Diyos sa iyo.
Dahil ikaw, ako, ay hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa, Roma 3:10. Ang ating Panginoong Jesus ay nagdusa sapagkat tinanggap niya ang galit ng Ama na para sa iyo at para sa akin at napawi ang galit ng Diyos. Alam niyo ang ating pagkakautang na hindi kayang bayaran kahit tadtarin ng ating mga katawan bilang alay, hindi kaya, walang sino man. At ang tanging alay ng bugtong na anak ng Diyos, ang tinanggap na alay at kabayaran ng lahat ng ating mga pagkakautang sa Diyos. Yan ang magandang balita. May bad news, may good news. Sa aking Bible study na gustong abutin ng mga nagsasalita ng Tagalog, gusto kong maintindihan ng marami kung bakit namatay si Jesucristo at anong kahulugan nito. Bilang paghahanda din sa mga kababayan natin na magdiriwang muli sa mahal na araw at sana'y gamitin ng Panginoon para sila ituwid upang sila ay maligtas sa ebanghelyo na ito na sa kabutihan ng Diyos ay pinapangaral hanggang ngayon. Mga kapatid, mga kamanggagawa, mga pastor at magpapastor, una sa lahat, tayo ay alagad. Bago mo isipin ng iyong mga paglilingkod, tayo mga alagad, tayo mga disciples sa biyaya ng Diyos. At kayo mga kaibigan namin, nais namin kayo maging alagad. Alagad ng Panginoong Yesus sapagkat kung hindi kayo alagad, kanino kayong alagad? So yan ang una sa lahat. Sa tingin ng iba, parang baliwala lang, parang ito, walang iba. Ito ang nagligtas, ito magpapanatili, ito magpapatibay, itong kailangan natin. Hanggang sa huling hininga. Ang magandang balita na tayo ay inibig niya. For God, John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minahal niya tayo sa gitna ng ating mga kasamaan. Mga kapatid kay Kristo, huwag natin itong kalimutan na dahil sa magandang balita na ito, tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tayo ay kabilang sa unshakable kingdom, sa kaharian ng Panginoong Jesucristo na hindi mayayanig magpakailanman. Ang ebanghelyo na ito ang maghatid sa atin sa ating eternal na tahanan na wala ng pagluha ayon sa Revelation 21. Wala ng kirot, wala ng kasalanan. Tayo'y magiging ganap at maluwalhati magpakailanman. Lalo na sa mga manggagawa at mga magpapastor, kailangan po natin ang pagpapaalala na ito ng ebanghelyo ng Panginoon sa atin araw-araw na siya'y tunay na Diyos at tunay na tao, siya'y nagkatabang tao, siya'y namatay, ikatlong araw ay muling nabuhay, siya'y buhay magpakailan paman at siya'y naghahari, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. He is under control sa lahat. Pangalawang dapat nating alalahanin, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa verse 1, ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo. Jesus, maging malakas ka. Maging matibay ka sa biyaya ng Diyos. Efeso 2:8-9, sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas, hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. Binanggit ko nung karaang linggo, yung anak ni Pastor Sundara sa India, ipinangalanan niyang Grace, dahil halos mamatay silang lahat doon sa earthquake.
And yet, nabuhay sa biyaya ng Panginoon. Pero ang buhay dito, hindi lamang dito, kundi sa walang hanggang na tayo na mga patay sa kasalanan, Efeso 2:1-2:3, patay, pasaway, anak ng kapuotan. And verse 12, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. But God, sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Ang biyaya na ito hindi lang nagliligtas, mga kapatid. Ito rin ang biyaya na kailangan natin upang manatiling matatag sa gitna ng mga maling tagapagturo, sa gitna ng mga tentasyon, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga challenges sa loob at labas ng iglesia. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. 2 Corinthians 12:9, sinabi ni Pablo sa kanyang karamdaman na hindi pinagaling, my grace is what? Sufficient for you. Sapat para sa iyo. Sapat para sa atin. Kaya siya ay may kapanatagan kahit may mga kahirapan at pagsubok sa buhay. Magpatatag tayo, mga kapatid. Magpatatag tayo, mga pastors at mga manggagawa, at magpapasto sa biyaya ng Diyos. Kung meron man tayo nais na italaga sa biyaya ng Panginoon. Itong mga katangian na ito na matibay sa Ebanghelyo, sa grace, sa Ebanghelyo, sa gospel, sa biyaya ng Panginoon sa grace. And then, makikita po natin diyan na mahalaga yung sa verse 2, ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harapan ng maraming nakarinig. Saksi ay siya mong ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Anong ituturo niya? Di ba, Ebanghelyo? Para saan ang Ebanghelyo? Hindi ba yon ang sinabi ng Panginoon? Sa kanyang Great Commission, Matthew 28, bago siya umakyat sa langit nung siya'y sinamba ng kanyang mga alagad. At sila ay kanilang binigyan ng kautusan, ng command, ng commission, make what? Make disciple of all nations. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan niyo sila lahat ng aking ipinag-uutos sa iyo, at ako'y kasama ninyo hanggang sa huling panahon. At ito ang sitwasyon. Timoteo, ako'y papanaw na matatapos ng lahat kong paghihirap at pagsubok at mga persecution sa akin. Subalit, ako'y sasama na sa ating mahal na Panginoon na nagmahal sa atin. Katapusan ng lahat ng paghihirap, simula ng walang hanggang kasiyahan sa piling ng ating Panginoon magpakailan paman. Timoteo, habang nandyan ka, Timoteo, makipaglaban ka. Dito sa 2 Timothy chapter 4, inaatasan kita, Timoteo, sa harapan ng Diyos, preach the word in season or out of season. Ipangaral mo ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, para sa katitibay at kaliligtas ng marami. Timoteo, may utos sa atin ng Panginoon. Hindi tayo niligtas para sa ating mga sarili, para maging masaya ka lang sa looban ng iglesia, sa iyong mga ministeryong ginagawa. Ang utos sa atin ay clear, crystal clear. Make disciple. At yun ay sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Wala tayong kapangyarihan magbago, magligtas ng mga makasalanan. Subalit ito ang paraan ng Diyos. Pamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo. At ito ang iyong gagawin, Timoteo. Pareho ng ginawa ko sa iyo. Ipagkatiwala mo. Ipagkatiwala mo ang Ebanghelyo at susunod na magpapastor kung ikay wala na diyan sa Efeso. Kanino? Kahit kanino na lang na mga lalaki, basta't magaling, basta't matalino, maraming alam sa ulo ng mga teolohiya, okay na yan. Ganun ba? Ganun ba ang sinabi? Anong sinabi sa verse 2? Ipagkatiwala sa mga sa anong nakalagay sa inyong translation? Sa English, sa Tagalog, anong nakalagay?
ipagkatiwala sa mga taong tapat. Faithful men and able to teach. Tapat. Marunong magturo. Hindi lang marunong magturo, pero hindi naman tapat, hindi pwede. Tapat naman, hindi marunong magturo, hindi pwede. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Ito ang tagubilin ni Apostol Pablo. Mag-ingat ka, Timoteo. Maraming false teachers. Maraming against, maraming opposition. Kailangan ng tagapagturo na tapat. Kaya yan ang sinabi niya sa verse 15, pagsikapan mo na humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya nang gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. In other words, Timoteo, make it right, straight cut, straight like road. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, make straight. Kung anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang apostol, upang maunawaan ng bawat tagapakinig, lalo na ang magandang balita ng kaligtasan sa mga masama. Sinabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa maliban sa akin. John 14:6. At marami pang ibang malinaw na talata, kagaya nito na ipinapaliwanag niya. Maliwanag, Timoteo. Kailangan niyo manalangin bilang iglesia sa Efeso. Kailangan mo bilang leader na ikaw ay higit na tumarbaho, na alamin mo, kilalanin mo ang tao, ang lalaki, na maaari mong ipagkatiwala ang Ebanghelyo. At siya'y makapagturo. Salamat sa Panginoon. Meron tayong akademya dito, Grace Ministry Academy. Meron tayong Friday class. Pwede kayong mag-avail dito. Upang maihanda. At kung ikaw ay may kaloob, paunlarin mo ito. Upang makita ng mga kapatid, una sa lahat, ikay tapat sa Panginoong Jesucristo, tapat sa salita ng Diyos, at may regalo. May kakayahan galing sa Panginoon. Regalo ng Panginoon, ang kakayahan ng pagtuturo. At ibinigay ito sa iyo, hindi para sa iyo, para sa kanyang iglesia, para sa kaligtasan ng mga tao, para sa kapurihan ng Diyos. So tandaan mo ito, Timoteo. Tandaan mo ang Ebanghelyo, the Gospel. Tandaan mo, grace lang ng Panginoon yan. Kahit hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, I am the chief of all sinners. Tandaan mo, ang Great Commission, hindi ka tinawag para sa sarili mo, mag-enjoy ka sa sarili mo. Hindi lahat tinawag na tagapagturo, but meron tayong iisang aim para sa Ebanghelyo, para sa ikasusulong ng kaharian. Are you part of it? Are you hindrance? Sa anumang paraan, maaari kang tumulong. And then, hindi madali. Kapag nais nating sumunod sa Panginoon, maraming kalaban. Andiyan pa yung arch enemy natin, si Satanas. Hindi tayo tinatantanan 24 oras. Hanggat di tayo panghinaan ng loob at lumayo at gumawa ng kaguluhan. Kaya, meron ditong paghihirap. Sinabi sa verse, makipagtiis ka sa mga kahirapan. Makipagtiis. Alam mo, Timoteo, kung bakit ako nakabilanggo ngayon at papatayin, wala akong kasalanan sa harapan ng Diyos. Supalit dahil sa Ebanghelyo, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, may kahirapan, hindi ba ito ang sinabi ng Panginoon natin? If anyone wants to come after me, what? Ang sino mang nais na sumunod sa akin, pasanin nyo ang inyong krus. I-deny ninyo ang inyong sarili, pasanin nyo ang inyong krus araw-araw, araw-araw. Then follow me. Ibig sabihin, patayin ang mga kasalanan at hadlang sa pagsunod sa Panginoon. May kahirapan, Timoteo. Bahagi ito ng buhay Kristiyano. Tayo bilang mga Reformed Baptist, alam natin na mga reformer natin, mga kababayan, mga una sa atin, na ngayon ay beneficiaryo tayo, ay buhay nila ang kanilang inialay. Mga pinatay dahil sa pananampalataya.
Sa iba't ibang paraan ay mayroon din tayo mga pagsubok at paghihirap. Subalit, ang sabi dito, makipagtiis ka. At may tatlong larawan dito para maintindihan ni Timoteo at maintindihan mo na kailangan ng faithfulness and endurance sa Christian faith. Kagaya ng soldier, kagaya ng athlete, kagaya ng magsasaka. Number 1, mandirigma, manlalaro, magsasaka. Ano mga katangian meron ito? Hindi ba pagtitiis, pagtsatsaga? Kung ikay sundalo ngayon sa Ukraine o sa Israel, anong inaasahan mo na mamasyal sa luneta? Pan-display lang yung mga magagara mong mga gamit? Pag ikay sundalo, handa ka maputulan ng paa, maputulan ng kamay, maputulan ng leeg, walang makain, lahat ng kahirapan. Subalit sila'y dedicated, what? Nabigyan ng lugod ang naglagay sa kanila doon. And this is the picture ng Christianity. Inilagay tayo ng Panginoon, siyang ating commander-in-chief. At hinihingi sa atin, mga kapatid, lalo na sa mga pastor, ang endurance, faithfulness, pagtatyaga, pagtitiis, alang-alang sa ating Panginoon at Ebanghelyo ng Diyos. Hindi to walk in the park. It is battle. Ephesians 6 verse 10. Anong sinabi ito? Be strong in the Lord. We are fighting against spiritual darkness of this world. Fight! Spiritual. And then yung athlete. Sino ba yung mga magagaling na paborito mo mga sportsman ngayon? Sino ba yung magaling mag-shoot na kahit ang layo-layo nasushoot at napakagaling ngayon? Yun ba ay gumaling na natulog lang at bumangon at magaling na mag-shoot? Galing ako sa India at yung isang anak din ni Pastor Sundar, ang paborito niyang boksingero. Alam niyo kung sino? Yung ating pangbansang kamao. Si Manny Pacquiao. Sa tingin niyo ba siya'y gumaling at kinilala sa buong mundo nung siya'y patulog-tulog lang? Buhay niya ang kanyang tinaya. Pagtitiis, pagtsatsaga, paghihirap, halos buhay niya. Endurance. Yan ang picture dito ng Kristiyano at lalo na ng manggagawa at ng magsasaka. Hindi yung magsasaka ngayon na merong air condition ang traktora nila. Pumunta ka doon sa ancient time, paano sila magbungkal ng lupa? Hindi mo malalaman kung tutubo ba ito o may bagyo ba na darating. Masasayang lang ba? Hindi, may pagtitiis, may pagtsatsaga, may pananampalataya na sa awa ng Diyos ito ay tutubo at may kakainin. At maging bahagi din nila ng kanilang pagkain. Ito ang larawan, mga kapatid, ng pastor sa biyaya ng Diyos, ng Espiritu Santo. At ito'y inaasahan din sa bawat mananampalataya. Maawa nawa ang Diyos sa atin. Alalahanin mo ito, mayroong paghihirap. And then alalahanan mo ang tapat na salita. Verse 11 to 13. Kung kayo'y namatay kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman kayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ikakaila rin niya tayo. O kung tayo hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Ito ay sinasabi ng mga karaniwang kasabihan nila o kanilang pag-awit, parang jingle nila. At parang ito rin ay confession nila ng mga mananampalataya. At may katotohanan dito mula din sa Biblia. Kung tayo'y namatay sa Kanya, si Jesus ay namatay dahil sa atin mga kasalanan. Tayo'y mabubuhay rin na kasama Niya. At tayo'y buhay, may buhay na walang hanggang. Kasama Niya kung tayo'y nagtitiis. May pangako ang Diyos natin, makakasama natin Siya. Babalik Siya at maghahari magpakailan pa man. Pero kung i-deny mo Siya, kung ikaila mo Siya, ikakaila rin Niya tayo. Sabi dito, huwag mo sabihin kay mananampalataya at ikinakaila mo Siya. Itong sabi Niya, itong warning Niya.
kung ikakaila mo, ikaw ay anak ng Diyos, ikay mananampalataya, ikay lingkod ng Diyos. Sa sinabi dito, ikakaila niya rin tayo. Kung hindi tayo tapat, siya ay mananatiling tapat. Hindi siya magbabago sa kanyang karakter. Meron tayong tapat na Diyos kahit tayo hindi tapat. Maraming beses. Hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. So ito mga bagay na dapat nating tandaan, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag nating kaligtaan. Ang unang G na binanggit ko, the gospel, the power of God. And number 2, huwag nating kaligtaan na ito ay grace lamang. Hindi tayo tinawag para sa sarili. Meron siyang Great Commission. Make disciple. At kung kalooban ng Diyos talaga, meron din naman great suffering. Mahirap lumakad ng banal sa harap ng Panginoon at tapat. At may kalaban, may paghihirap sa iba't ibang paraan. Subalit ang ating Panginoon ay naghirap din. Mas dakila ka pa ba sa Panginoon? And then, huwag nating kaligtaan ang dakilang salita na ito o kasabihan na tama din sa salita ng Diyos. Ito ang mga bagay, mga kapatid, na bilang mananampalataya, lalo na bilang manggagawa, at lalo na tayo'y nananalangin, at tayo'y bigyan ng mga kasama sa pangunguna, pangangalaga, pangangaral ng iglesia na ito sa ikapupuri ng Panginoon. Ito ang ating tandaan. At sa paglalakbay natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, tandaan mo ito sa iyo, buhay mo araw-araw. And then, maikli lang yung aking pangalawa dahil may karugtong yan sa chapter 3, and I challenge you, basahin yung buong chapter 3. Sapagat dito ay mayroon dapat tayong talikuran. Pinapaalala niya sa atin sa verse 14, mayroong ipapaalala, and then, pagbilinan mo sa harapan ng Diyos na huwag ka makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan. Anong mangyayari kung ikay mahilig sa pakikipagtalo? Sabi dito, mapapahamak lang yung nakikinig. Hindi sila napapalapit sa Panginoon. Hindi maganda ang ibanghelyo sa kanila kung ikay palaaway. And then sinabi niya dito, iwasan mo sa verse 16 ng usapang walang kabuluhan. Sapagkat dito'y magtutulak sa mga tao higit pang kasamaan. And then lumayo ka sa kalikuan sa verse 19. Verse 22, layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan. And verse 23, iwasan mo mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng away. Away. Mga kapatid, kay Hesus Kristo, kilala ka niya? Kilala niya tayo. Kung meron tayo ditong mga kahinaan sa ating mga sarili, magsisi tayo, magbago tayo. Dapat tugma ang ating tinatandaang ibanghelyo at biyaya ng Diyos at panawagan sa atin sa ating pamumuhay ng may kabanalan, sapagkat ang ating Diyos ay banal. Dapat tayong magpakabanal. At kahit na may pagsubok dito, merong mga false teachers like Hymenaeus and verse 16 at si Pileto na sinasabi naganap na ang muling pagkabuhay. Yan ay mali. Dahil pinaliwanag yan sa unang Korinto ni Pablo, napakahaba. Kung wala tayong pag-asa, kung ang pag-asa pala natin dito lang sa lupa, anong kaibahan natin sa mga aso at sa mga hayop? Tayo ay may pag-asa sapagkat ang ating Panginoon ang unang bunga, siya ay namatay at muling nabuhay. At siya ay may malawalhating katawan. Yan ang pattern. Yan ang pag-aasa natin. Ano man ang kahinaan ng katawan, ano bang kasiraan ng katawang ito? Ang pangako ng ating Diyos ay muli tayong bubuhayin. At ikaw ay napakaganda. Beyond your imagination. Sa bawat isa. Hindi ko alam. Ito ang pangako ng Diyos. Kung merong mang konsumisyon sa mga kakulangan ngayon, merong kaganapan, mga kapatid. Kaya itong mga maling tagapagturo,
Anong dapat gawin? Pwede naman pagsabihan kung may pagkakataon ng may kababaan ng loob. At sinabi dito, baka sa awa ng Panginoon, bigyan sila ng pagsisisi sa verse 25 upang malaman nila ang katotohanan. Bakit? Anong katotohanan? Sa verse 26, sila'y nasa ilalim ng bihag ng diablong si Satanas. Yan ang gawain ni Satanas noon pa. Kung ang perpektong taong si Adan at si Eva, nagawa niyang dayain. Kaya niyang dayain kahit sino. At alam natin, ang mga dakila, na mga reformer, na mga magagaling na mga author ng aklat at tagapagsalita sa mga konferensya, biglang bumagsak sa kasalanan. Ikaw pa kaya, ako pa kaya? Kaya kung merong mga ganitong pagsubok, manalangin tayo, nabigyan tayo ng self-control, ng karunungan, ng tamang pamaraan, upang hindi mahadlangan ng kagandahan ng Ebanghelyo natin na nagliligtas, nagbabago, naglilinis ng ating buhay at nagdadala sa atin sa kalawalatian sa Diyos sa piling niya magpakailanman. At ang ating buhay ay pag-ibigay lugod sa ating Panginoon. Yun ang focus natin, mga kapatid, lalo na sa mga pastor at magpapastor. Nakapokus lagi sa Panginoong Hesukristo at sa Ebanghelyo. Kaya sinabi ng pastor sa Hebreo 12, fix your eyes unto Jesus. He is the author and finisher of your faith. Mga kapatid, ito ang tinuturo sa iyo at sa akin. May mga bagay tayo na palagi ang tatandaan. May mga bagay na dapat tayong talikuran. Mga usapan, mga debate, mga bagay sa salita na nakapapaglaki ng ulo sa marami, subalit nakasisira na mga tagapakinig. Hindi nagdadala sa kabanalan, kundi nauwi sa hindi kabanalan. At yan ay titingnan natin sa chapter 3. Maawa nawa ang Panginoon, alang-alang sa kanyang banal na pangalan at kalawalatian, alang-alang sa Ebanghelyo na maging mabango sa atin sa gitna ng kahinaan. Tayo ay magpakumbaba. Manalangin tayo na magawa natin ang kanyang kalooban na tugma sa magandang balita ng Ebanghelyo. Magtatapos ako dito sa nabasa ko na isang lalaki na magaling mag-violin at meron siyang guro na world-renowned master talaga, na matanda na. At siya nagkaroon ng performance at napakaraming crowd at yung kanyang master nandoon sa balcony. At siya magaling talaga sa violin. Talagang ang mga tao ay nagsisigawan dahil na-appreciate nila ang galing na talaga sa pagtugtog nitong magaling niyang pagtugtog ng violin. Sa kabila ng palakpakan at kagalakan ng mga tao sa kanya, hindi mabanag sa kanya, siya'y masaya rin. Hanggang siya'y magbaho. At tumingin siya sa balcony. At tumingin sa kanya ang kanyang renowned master. At siya'y inaprobahan. Doon siya nagliwanag ng kagalakan sapagkat inaprobahan siya. Hindi ng crowd lamang, nung kanyang nag-iisang master. And that's the picture ng Christian life. Bakit mo ba ginagawa ang ginagawa mo sa looban ng iglesia? At sa harap ng mga tao sa iyong pamilya, sa trabaho, bilang identity mo ay anak ng Diyos. Bakit mo siya ginagawa? Sinong gusto natin na bigyan ng kagalakan? What is the chief end of man? Anong dahilan kung bakit ka nandito? What is the reason behind why you are here in this planet? What is the chief end of you and me? The answer? To glorify God and enjoy Him now and forever. Yan ang dahilan. Sa mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu Santo, tandaan natin ang Ebanghelyo, ang biyaya ng Diyos at ang kanyang dakilang utos sa atin. Kahit may paghihirap,
at ang katotohanan ng Biblia. Tanggihan natin ang mga bagay na makasisira sa kagandahan ng Ebanghelyo, alang-alang sa ikapupuri ng ating dakilang Diyos. Mga kaibigan namin at mga bata, sana ipag-isipan mo mabuti ito. Sapagkat kung ikay nasa labas ng kanyang kaharian, hindi kanya alagad, mahirap tanggapin, subalit yan ang iyong final destiny. Now is the day of grace. Araw ng biyaya ng kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Purihin mo Siya, luwalhatiin mo Siya. May pag-asa ka ng buhay na walang hanggang sa Kanyang piling magpakailanman. Amen. Manalangin po tayo, aming dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyong kahabagan sa araw na ito na kami ay natuto ng iyong salita. Sa iyong biyaya, Panginoon, tandaan namin ang dapat naming tandaan bilang iyong mga alagad. At iwaksin namin, Panginoon, mga bagay na hindi mo kinalulugdan. Magligtas ka po sa aming kalagitnaan ayon sa iyong mayamang biyaya. Ito'y dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.